Magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal kong mga tagapakinig ng salita ng Diyos. Ngayon po, magandang gabi po. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay ano ba ang sinasabi sa banal na aklat? Ang lihim na karunungan ng ating Diyos. So, sandali po tayong mananalangin sa ating Diyos. Ama naming Diyos na nasa langit, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, bumupukas po kami, papakumbaba. Puhin mo ang puso ng mga taong makikinig ng iyong banal na salita. Pagalingin mo sila sa kanilang masamang karamdaman. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala na ito, sa isip, salita at sa gawa. Malangin kumilos ang banal mong Espiritu sa oras na ito. Pagpalain mo, Diyos, ang aming karunungan. Huwag tumimo sa aming puso't isipan ang iyong banal na salita. Kung pamuhay namin ito sa aming kapwa. May share namin ito para marami pong magkaroon ng kaligtasan. Sa oras na ito, salamat po Ama na sa langit sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayun nga po ang ating pag-uusapan. Kung ano yung sinasabi sa banal na aklat, ang lihim na karunungan ng Diyos. So, basahin po natin sa 1 Korinto 2 verse 7 to 8. Subalit, ang ipinapahayag namin ay ang lihim na karunungan ng Diyos na hindi nahayag noong una na itinalaga niya para sa ating ikaluluwalhati bago pa likhain ang sanlibutan. Walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakaunawa sa karunungang iyon. So matagal na palang hindi naihayag ang karunungang ito na galing sa ating Diyos. Mula pa nang likhain ang mundo o ang sanlibutan, at walang sino mang nilalang ang nakaunawa sa buong daigdig. Yan po ang sinasabi sa banal na aklat. At sa 1 Korinto 2 verse 9, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. So, totally wala pa talagang nakakaalam na ito pala ay galing mismo sa ating Diyos. Diyos Ama na nasa langit. Basahin pa natin sa 1 Korinto 2 verse 10. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. So ayun, sa pamamagitan pala ng Espiritu ay malalaman natin ang panukala ng Diyos. Ito ang tanong, paanong malalaman kung ang isang tao ay kasama niya ang Espiritu ng Diyos? Na kapag wala pala ang Espiritu ng Diyos sa isang tao, ay mahirap makaunawa ito kung sino talaga ang Diyos, kung ano nga ang Kanyang inihanda para sa mga susunod at iibig sa Kanya. Malalaman natin ang mga nagtataglay o kung ang isang tao ay kasama ng Espiritu Santo. So, una siya ay tumanggap at nanalig na sa Panginoong Hesus. Tinanggap niya ang salita ng Diyos. Siya ay naniniwala dito at nanalig sa Panginoong Jesucristo. Dahil dito ay isa na siyang anak ng Diyos kapag siya ay tumanggap at nanalig kay Jesus. Nagkakalooban siya ng maging anak ng Diyos sa John 1 verse 12. May kaugnayan na sa Diyos at isa na siyang anak ng Diyos. So pangalawa, siya ay palaging nananalangin at nagbabasa ng Biblia araw at gabi. Dahil nga sa pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos, pakikinig ay mauunawaan na ng isang tao ang lihim na panukala na binabanggit dito. Yun po ang panukala ng ating Diyos na nilalaman ng Biblia. Tungkol po sa Panginoong Jesucristo. Ang taong hindi raw nagtataglay ng Espiritu ng Diyos ay hindi kailanman makauunawa tungkol sa Diyos o ang Kanyang mga panukala. So pangatlo, ang nagtataglay na kasama ng Espiritu ng Diyos ay makikita sa kanyang buhay ang pagiging matuwid, pagiging banal at hindi makasarili. Siya
Hindi siya sakim, mapagmahal sa kapwa, marunong tumulong sa mga nangangailangan, nagsusumikap na matupad ang kalooban ng Diyos. So kapag ang isang tao ay may mga bisyo, palamura, mapang-api, sakim, magnanakaw, nangangalunya, sinungaling, ay wala sa kanya ang Espiritu ng Diyos. So ibang Espiritu ang nasa kanya. So yun lamang po ang ating pinag-usapan sa araw na ito, sa gabing ito. Naway may natutunan po kayong aral tungkol sa banal na aklat, tungkol sa lihim na karunungan ng ating Diyos. Sa magitan po ng Espiritu Santo, magitan ng pakikinig natin sa salita ng Diyos tungkol kay Jesus. Pag-aaral natin, doon po tayo magkakaroon ng karunungan na galing po sa ating Diyos. Magandang gabi po sa inyo lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. God bless po. Mag-iingat po kayo lagi. Lahat po kayo ng mga may sakit, sa pangalan ni Jesus, kayo ay gagaling. Patungin nyo ang inyong kamay sa may sakit. Ang may sakit ay gagaling, the mighty name of Jesus. Lumayas ka sa mga espiritu ng sakit. Anumang sakit ang meron kayo ngayon, lumayas ka sa mula ulo hanggang paa. Inutusan kita in the mighty name of Jesus. Lahat po ng may masarang karamdaman na gumaling sa oras na ito, magpasalamat po kayo sa taas, hindi po kayo sa akin. Ako po ay ginagamit lamang ng instrumento ng Diyos upang may palaganap natin ang salita ng Diyos. Marami pong makakilala at marinig nilang ang tunay na aral na nanggagaling lamang po sa ating Diyos sa mamagitan po ng Espiritu Santo. God bless po. Magandang gabi po sa inyo lahat.